dito, hindi din makapasok basta-basta si Tatsuri. Kasi pwede niyang pwedeng i-duel to the death yung Shangguan kapag papasok pa lang eh. So with that being said, all skills will be in check. Dahil nga dito, there's always a test kung paano nga may utilize ang Musashi pick na to. At sa mga nanonood din kung bakit ang Musashi ay na-consider din sa pang-abot sa mga lineup na to, also comes with a huge risk and responsibility. Oh, every skill counts para sa side ng TNT. And eyes on the prize kasi si Tatsuri na naman yung pinag-iinitan nila. Kanina pa nila itong gusto pala yung game number 1 pa lang. Tingnan mo, ang ganda ng bagong skin ng Shangguan, no? Yung Mirage City Skins. Yes, bagong-bago yan. Nag-spin ka na ba yan? Hini-spin ba yan? Hindi ini-spin yan. Binibili lang. Binibili lang. Si Batos kasi pag may lumalabas na bagong skin, pumipikit lang yan. Kasi yun, nakuha ko na. Tapos pinapost nilang bigla. Iba talaga. Ganun nga kabilis lang kumuha ng Nobility 11 na nga yan eh. Nilagpasan pa yung 10. Oo, mukhang hindi at... mukhang hindi ata malalagpasan. Uy! Uy! Pwede ang first kill ng Dolya daw, hindi naman din matutuluyan. Kala ko mamamatay si Curbs sa Bisek, pero ang dami nagamit niya impressive dun ha. Yung mga healing niya, Lahat yung na. healing spell niya, nagamit niya pa. Lahat na. Ang Pero tinan mo, dami! hindi pa rin siya natakot, no? Kahit pa din yung ginagawa ni Curbs dito. And bumalik lang din yung buhay niya. Yung Ming Magic talaga sa mga farm lane or yung mga marksman early game, something that I really upload na i-consider ko din na makasama sa mga game. It's like the full sustainability ng sarili mo if ever scaling ka na marksman. And sobrang aggressive din ang ginagawa nila dito sa may middle lane naman. Si Sika, pero battlefield command para mabuhay siya. Nandun na yung finishing stroke coming from Tatsuri. Kaso napakalalim. At siya ngayon yung napalalo. Nako, mukhang hindi pa tatapos. At doon din napitasan ng isa, 1-1. Napakabilis na mga paglalim dito, Kuya Butters. This is bad para dun sa combination ni Impressive tsaka ni Curbsu. Kumbaga nahanapan sila ng butas dito. Naku Pero po. Miggy, Ang try to lalim. get out. Flash will be used at makakataka siya. Pumunta na rin siya kay Carlo. Inaano nila ako. So, no harm done. Para isa-isang main. Pero tinaman naman yung instant replay dun sa mid kanina. Oo, nakikita natin na sinubukan talaga nila tantalunin at si Tatsuri dito, medyo nag-iinit ang kanyang ulo. Pero habang nangyayari yung lahat, si Danny din naman tsaka si Dro, dinitrade nila si Curbsu. Yeah. Yun ang pinakamagandang gawin nila dito sa may bandang baba para hindi rin makarotate yung ibang mga members ng TNT. Although si Vayne, ang pinag-initan, nandun na naman yung finishing stroke ni Tatsuri. Not once, but twice, try ko sa taas. Boom Esports trying the best way possible para ma-force out ang TNT na lumabas sa torre. Sa kanilang lineup na meron na binabalik ang Shangguan Dolya combo from last year's books. Gumagana pa rin talaga sa mga ganitong laban no, Beam? Pwede kasing in-out lang. Lalo pag sinamahan na siya ni Dro mamaya kasi mare-refresh lang. Pero still, hindi pa to gumagana, hindi pa tumatagos yung damage na meron si Tatsuri. At nakikita rin naman natin si Tatsuri na mas magiging confident siya mamaya just because ang pinaka-uunahin niyang item dito, ang uunahin niyang item is Insatiable Tome. May health na dagdag yun, so more aggression, more leeway for aggression. And for TND, kailangan ditong makalamang nung Ming tsaka Curbs, nung Ming-Eren combination nila. Kasi kaya ka kumukuha ng Ming kasi gusto mo panalo yung lane eh. Yeah. Hindi Kaya naman nga. siya parang bigger picture na kapag kumuha ka ng Ming, mananalo ka ng clash. Mananalo ka ng mga team fight. Hindi, Ito na. gusto mo mapanalo yung Pumasok na dun sa may bandang gitna. Pero tingnan mo naman dahil nag-low bloom lang. Papasok kayo, pero sige, ito yung ulti ko. Curves was able to deal a blow. And another one mobile the dust dahil si Tatsuri mawawala. Wow, dalawang miyembro doon na wala for Boom Esports habang kakalabas lang ng objective. Habang kumukuha ng trade ngayon, si Danny sa baba. Wala nang plating ngayon ng mga turrets natin but hindi nakaabot ang isang minion para makuha ng magandang damage. Balik muna tayo dito sa farm lane. Hindi kinakaya ni Tatsuri yung meteor shower ni Sika. Lagi siyang nadadaan dun sa mga damage. Mastan lang siya ng isa dun. Talagang paparusahan na siya nung meteor shower. Natatalisod siya eh. Tingnan mo naman, ang gagawin naman ng TNT, push lang ng torre dun sa taas. At dalawang sisi rin pala, no? Kasi Laura Gloom, yun yung gagalaw-galaw lang si Erin, pero tatamaan kapag nasa AoE ka niya. So dito, AoE gaming ang nakikita natin na for TNT's lineup. Kaya hindi muna talalapit dito ang TNT para mag-contest. First Tyrant pupunta sa Boom Esports. Ngayon si Danny, just warming up.
kung hindi gumagana si Tatsuri, ang next na titignan natin dito ay si Danny. And kung paano niya gagamitin itong spasyo na binibigay sa kayo ni Tatsuri. Kanina pa nababakusahan si Tatsuri na sobra-sobra dito. Pero dahil nga doon sa presensya ni Danny na hindi nga siya sumasama sa mga laban, sila Curbsu napaka-aggressive sa may mapa. Tignan natin kung paano niya gagamitin yung mga opening na yan. Well, speaking of opening, nakita natin ang mga pag-build up dito sa mid lane. TNT slowly creating pressure. May frenzy pa naman ng ang Erin or si Curbsu. But looks like they trying to clean up din kung ano yung nabawi from the cross-map objective. Dahil nga nagkaroon nga ng wave sa baba at sa taas. Kaya nararamdaman din natin ng TNT ay mas nagiging aware macro-wise kung saan pwede manggaling yung yung ikot dito ni Tatsuri and ni Carl. Oo eh. Pansin mo hindi sila aggressive. No? Push lang ng Torres sa taas, tapos balik din agad. TNT, nakikipag-amuyan dito sa may bandang gitna. Mahinahon, nag-aantay kung meron nga bang papasok mula sa Boom Esports. Lows coming from Impressive and Curbsu. Pero Meteor Storm, committed by Sika, wala naman nalapit for Boom Esports. Yung Meteor Storm dito, nagamit nila agad para kay Donya na hindi naman nila Ay! mahuhuli. Pero nabigyan dito agad si Kan. Naku! Buti na salba dahil lang doon yung Battlefield Command pero napa-flash out na nga dito si Vayne kasi sa may bandang likuran. Ito yung gusto ni Tatsuri! Ganto ako magsasayaw at hindi na ako mapipigilan dahil kung pwede ba yung manisat ng dollar ng isang beses pa. Pero kahit nangyari yun, 4 na membro na agad ng TNT ang nag-SOS. Dahil si Kan na lang din yung natira, nakakaspawn pa lang. Hindi muna kinuha doon ng T2 but Boom Esports utilizing the toolkit. Wala nang pumikit dahil opportunity is always open. Kahit na yung depensa nilang mawala dito, all forces onto the zone out. Tapos meron parang T1 sa gitna pwede makuha. Dito na nagkakaroon ng sobrang laking lamang yung side ng Boom. Nakikita nyo naman, it's at 4K. And habang nangyayari yung lahat, guys, nakikita nyo naman na ito yung talaga, ang ganda ng laban eh, piniramahan ni Tatsuri. Ang dinrawing na Tatsuri doon, gumawa siya ng bahay. Gumawa siya ng bahay. Okay. Triangle, taas yung bubong. Kala ko Tarzan nga yung ginawa niya din. Square. Tapos dalawang square, may bintana, may isang rectangle pinto. Tapos dalawang stick para dun sa suporta ng bahay. Mukhang alam ko kung ano Yun yung ang ginawa sinasubmit mo niya. dati sa mo Parang ganun yung Yun mga drawing yun dati. yung ginawa niyang drawing. Well, yung drawing na yun actually was the hardest part kung paano mo i-counterplay yung mga ganun dahil nga merong invulnerability ang Shangguan once makalipad. Naku po, Miggy receiving the damage. Hindi na nakatawid. Hindi na niya nakapag-combo sa may bandang gilid. Pero yung mga mayroon ng boom, gagantihan. Yung Meteor Storm sa may gilid. Pero hindi aabot. Nasuslow. Si Carl, oh my God! Dahil mawawala rin siya dito. Pero bumabawi. Nandoon si Dun. Nanakot sila dito with an unruly bait. Pero si Kan, tumobol kill. Pinipirmahan. Pero sabi na, hindi ako nandito for autograph signing. Dahil si Curbsu, mai-ace nila ngayon yung Boom Esports. Sila Tats na knock-up. Si Sika doon with a perfectly placed knock-up para sa kanyang mga kalaban. At kung ano man yung kalamangan kanina dito ng side ng Boom, mababawasan ng konti. Pero kailangan talaga nila si Miggy dun sa mga laban. Nabigyan kasi si Miggy agad tapos pinilit pa nila yung laban eh. They know who to target. Alam ng TNT kung paano mabawasan ng teamfight capability. Teka lang, naku! Naku, Nag-commit. sinusubukan ni Miggy, depensahan, pero tinan mo naman dahil wala doon na rin si Kan pumasok. Whatever, Vayne, babalikwas na lang ng bangon. Pero still, tower takedown. Ang ginawa ng TNT. The Undertaker! Grabe talaga si Undertaker. Humingi ang mga member niya, Miggy, isang order nga. Sabi ni Miggy, anong order mo? Dep mo nga. Sabi niya, coming right up. Wow, instant. Sinabi niya, Instant. ayun, pinatay niya si Kan eh. Automatic, wala nang willing to wait dahil hindi na nga naghintay dito ang Boom Esports na may mag-contest pa sa Tyrant. Damage buff is open. Item check muna tayo dito. In terms of items, nakikita natin na si Danny dito went for the Spark Forged dagger. And I like this build, pati yung Savagery na kinuha niya. Kasi alam niya si Curbsu dito would be aiming to go for full damage build. Full damage build yung gagawin ni Curbsu dito. Pero hindi talaga, napakasakit talaga niyan. Pero Pinabol hanggang dulo. Battlefield command kay Curbsu para di siya mapatay dito. Si Tatsuri pinasok siya pero hindi na rin magiging available pa. At ito ang pagsik ni Curbsu. Naka-triple kill at hinatid niya na nga si Danny pa uwi. Carl would try to defend. Pero ang gagawin ng TNT, shove lang yung lane. The block by Kan. Nandito nakalikod si Carl at nahirapan ding makabawi for a wraparound ng Boom Esports. TNT
walang pinapabigay na opening para makabawi dito na kung ano rin dahan-dahan ko ng depensa ang TNT ngayon. Ano yung sabi sa inyo, kanina pa nagkakaroon ng problema yung boom dito in terms of the team fights kasi napipita si Miggy tapos may napupuwersang laban. Yun ang nagaganap dito. Kumbaga kailangan pa mag-ingat ni Miggy dito. Hindi kasi pwedeng hindi pwedeng mapilayan agad-agad. Baka kasi umorder si Miggy, pero pagtingin niya, wala palang laman yung ano niya, yung bulsa niya. Wala Ito na, pang bili. nakasabit siya rin si Felix Miggy. yun. Nakakasabit siya rin si Miggy. Nako, pwede magabang ngayon ng boom. Pinapareact ako, Ayun pinareact nga! na! Pero tayo naman, Battlefield Command ulit. Same calculation para protektahan si Ay, Curse. sakit! Pero nanakap! Nanakap dito si Curse. Miggy! Brought to you by Miggy. Ito na, yung ganti ng api. Shutting down Curse. And another team, another one, remembers down mula sa TNT. At mukhang magiging apat pa. Brought to you by Danny. The Order Taker! May wave na nakuha dito ang Boom Esports. Kuha ng high ground turret. Ginajagin nila yung torre. In and Ginajagin out, nila may yung minions pa torre. rin pala. Pwede kumuha ngayon ng high ground turret at nakuha ang dahan-dahan ng Boom Esports habang merong enhance Overlord dito sa taas na nagpo-push din. Still a cross-map trade for the Boom Esports. Napakagandang force doon na knock-up from Carlin Tatsuri. Balikan natin yung replay. Ito, si Order Taker talaga ang pinakailangan. Tignan mo yung teammates niya, hindi alam kung ano nagaganap. Kumbaga, nag-back na sila ng todo. Pero sabi ni Miggy, guys, kaya lang naman tayo natatalo kasi wala ako kanina eh. Pero now, I'm back. I'm back. I ate all the cheeseburgers. Sabi niya, go na. And tatandaan mo, bagay talaga kasi kay Miggy ang hero niya. Kasi si Mayin, kapag ka-downtime niya, kumakain niya. Kumakain. Yun yung ano no, yung kill animation, di talaga namamatay si Main eh. Umuupo lang yun, di ba? Oo. Oo, kapag nag-slack off siya, yung passive niya, magre-regen ng buhay. And masyado ring malalim yung ibang miyembro ng TNT dun, no? Oo. Sa totoo lang, maganda yung pwesto ng TNT doon eh. Kumbaga, yun talaga dapat yung pwesto nila eh. Hindi lang nila in-expect na sobrang tapang ni Miggy. Pumasok, tatlo na knock-up. Ganyan ulit yung gagawin ni Miggy. Kaya kailangan, pag nawawala siya sa mapa, you have to be wary. Yeah, in and out ng meron na ring high damage item for the defenses. Si Miggy dito para may konting time to go around and use the deflection of damage out of TNT's place. Pero dahan-dahan ding nakuha ang T2 sa taas at sa baba ng Boom Esports. So magbabantay na rin sila. I think the T2 would probably most be the target ng Boom Esports para makuha ang mga depensa ng TNT. Kinakailangan mag-init din ng TNT dito, no? Yung mga waves, hindi lang ulit nila channel. Laurel Dance Bloom, binitawan na ni Curfew. Pero hindi na siya masyado tumatakot at masyadong malalim. May Battlefield Command, mawawala si Draw. Pero mawawala rin naman si Curfew sa situation na to. Si Carl yung inaabot. At makakakuha ng 2-2 tries. Pero si Danny buhay pa rin. Oh my God, nakita niyo naman kung anong nangyari. Doon ng mga panahon na yon, si Miggy, napakaganda ng ikot na ginawa niya. Pero si Curbs dito, nagiging ano talaga, glass cannon. Yung artillery na tinatawag sa kanila. Kumbaga siya yung taga-bawas eh. Yun naman yung damage si Curbzone noong una sa laban na ito habang yung elite minions na nagpo-push na rin sa baba. Sumasakit na rin ang TNT in terms of damage. 14-14 nating scoreline. Habang nagbabantay na rin sa pwedeng pagkakamali ngayon ang Boom Esports onto this fight. Medyo yan na yung mga resort ng ating mga player. There's always that possibility, OSX. There's always that possibility. Meron talagang possibility at nakuha nga nila doon ng buff out of TNT. At dahan-dahan na mag-clear ng wave dito si Vayne. Nagamit yung Splendor ni Sika. Nagamit yung Splendor ni Sika dito. Kinabahan. Mas madali siyang ulihin dito. Napanto. Either Medyo ibenta, you know? Medyo napasma ng onte. Oh, well, that's a huge resource kung ikaw ay pwede makapabigay ng damage ngayon kung ikaw ay isang Xiao. Ay, teka lang, nagamit? Ang aga na Battlefield Command, ang shotball ng TNT, buweltaan na to. Pero yung Overlord, sinisimulan na Pero nila teka, kung madedelay ito ng side ng boom, nagpupush yung baba, pwede silang umuwi dito. Naku mo! Naagaw pa! Naagaw ni Carl! Nakuha ni Carly, nahabol si Sika, may Meteor Storm na binitawan doon, wala siyang Splendor. Curbs sa may bandang likuran, nakuha din man si Carl. Yung Lowland Transform nandun din. Pero si Miggy, look at that setup, look at the knock-up coming from Sika, saving Vayne! Pero hindi na rin naabot pa. Si Impressive na iwan at kinain na ng mga membro ng Boom Esports. A triple kill mula kay Danny at habang nakuha ang major objective na ito, dedepensa ang
TNT with just one member. Sika na lang ang naiwan. High ground third is open. Mukhang Pagpasok! manalo. Ayan na, pumila na! Hindi na abutin pa ng bukas and an ace coming from Boom Esports!